Matagal na panahon na ang nakakalipas, mayroong isang higanting puno ang bigla na lang tumubo sa gitna ng dalawang magkaibang daigdig. Tinawag itong banal na puno dahil sa kakaibang enerhiya na nilalabas nito. Nagkakaroon ito ng bunga kada 1,000 taon. Nang dumating ang panahon ng milenyo, isang mortal ang naglakas loob na kumain ng bunga. Nagkaroon ito ng pambihirang lakas at walang hanggang kapangyarihan. Ngunit iba ang intensyon ng taong ito. Naging halimaw siya matapos niyang kainin ang banal na bunga. Nagsama-sama ang mga nilalang ng inang mundo para protektahan ang kanilang kaharian sa pag-atake ng mga sugo ng kadiliman. Sa naganap na digmaan, binalot ng anino ng pagkatalo ang mga nilalang. Subalit isang batang antingero ang tumayo sa gitna ng labanan upang protektahan ang mundong iyon at winakasan niya ang kasamaan gamit ang liwanag ng kabutihan. Ang kwentong ito ay tungkol sa naging buhay at mga karanasan ng isang taong nagtatanga ng anting-anting o agimat na namuhay sa loob ng mundong hindi maipaliwanag ng mga eksperto. Isang mundo na puno ng hiwaga at misteryo. Ang bida sa ating kwento ay si Eduardo Guerrero, o mas kilala sa tawag na Edward, na anak mahirap at isang mabuting binata na noon ay hindi naniniwala sa nakabalot na mga misteryo at kababalaghan sa lupang ibabaw. Isang simpleng lalaki na ang tanging gusto lamang sa buhay ay ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa pagiging simple pa lang ito ay lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magiging dahilan upang magbago ang kanyang buhay. Babaguhin ng mundong ginagalawan niya ang dating paniniwala tungkol sa mga nakatagong lihim sa likod nito. Isang sekreto na gigimbal sa kanyang buong pagkatao at ang masidhing paniniwalang iyon ang hahatak sa kanya papunta sa pinakahangganan ng pusod ng karimlan kung saan lilitaw ang isang bagong pagkatao na siyang magbabago sa kanyang buhay. Halina't tuklasin natin ang buhay ni Edward, ang binatang antingero na siyang nakatakdang sumupil sa kasamaan. Si Edward Guerrero ay 19 na taong gulang. Isang tipikal na binata lang naman kung titignan. Hindi gaanong kagwapuhan, ngunit matangkad at may matikas na pangangatawan. Nasa 5'8" ang tangkad niya. Nagmula ito sa angkan ng magagaling na albularyo, ngunit ito'y lingid sa kanyang kaalaman. Kasalukuyang nakatira sa isang maunlad na bayan sa lalawigan ng Batangas. Nag-aaral siya sa isang universidad sa bayan at kumukuha ng kursong computer science. Siyempre, dahil in demand ang trabahong ito sa buong mundo, kaya ito ang napili niyang propesyon. Hindi gaanong mahirap kung tutuusin ang trabahong ito dahil upo lang naman at haharap sa monitor upang mag-type ng mga gagawin sa buong maghapon. Ito ang gusto ni Edward dahil alam niyang madali lang siyang makakakuha ng trabaho kung marami siyang alam tungkol sa computer. Siyempre, dahil naging pangalawang tahanan niya na noon ang internet cafe, kaya hindi na siya mahihirapan sa pasikot-sikot rito. Hindi mahilig sa babae si Edward dahil para sa kanya, sakit lang sila sa ulo. Kaya't hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong single. Pero ayos lang iyon dahil wala naman siyang planong mag-asawa kaagad. Hindi naman siya yung tipong taong pihikan, pero ang nais lang naman niya ay hayaang sulitin ang nalalabing sandali ng kanyang kabataan hanggang sa panahon bago siya mag-asawa. Bukod sa pagiging mahirap, may mga kapatid rin itong si Edward. Ito ay sina Limuel at Rita.
Si Lemuel ay 12 taong gulang, habang si Rita naman ay nasa 8 taong gulang pa lamang. Kasalukuyang nag-aaral ang dalawa sa mababang paaralan ng elementarya. Ang mga magulang naman ni Edward ay sina Ruben at Amor Guerrero. Si Mang Ruben ay isang mekaniko at nagtatrabaho ito sa maliit na talyer na malapit lamang mula sa pinapasukang universidad ni Edward. Si Aling Amor naman ay isang simpleng may bahay, ngunit may sarili din itong pinagkakakitaan. Kumukuha siya ng mga labada at gumagawa rin ng mga basahan para makaambag sa mga gastusin sa bahay at pag-aaral ng kanilang mga anak. Nahihirapan makapag-adjust sa pag-aaral si Edward dahil medyo may kalayuan ang pinapasukan nitong eskwelahan. Subalit tinitiis niya ito at naglalakad siya ng humigit 2 kilometro para lamang makapasok sa paaralan. Minsan, kapag may bonus si Mang Ruben na kanyang ama, ay inaabutan siya nito ng kaunting budget para sa pamasahe. Pero iniipon lang ni Edward ang nakukuha niyang baon para may pambili siya sa mga gagastusin na mahalaga sa eskwelahan. Kaya imbis na sumakay ay naglalakad na lamang siya. Matapos makapag-enroll ay nagsimula na rin sa buhay eskwela itong si Edward. Matagal na rin niyang gustong makapag-umpisa sa pag-aaral dahil ayaw niyang mawala ang mga natutunan niya sa sekundarya. At ngayon ay may kurso na siyang computer science na siyang pinapangarap niya noon. Subalit lingid sa kanyang kaalaman ay sasalubungin pala siya ng mga pagsubok sa eskwelahang ito. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Eduardo Guerrero, 19 years old, at katulad nyo, kumukuha rin ako ng computer science. Hindi ako mapili sa kahit ano o kung ano mang pagkain. Biro pa ni Edward noong magpakilala siya at nagtawa na naman ang mga estudyante. Matapos magpakilala sa gitna ay umupo na si Edward sa silya sa may bandang likuran. Pagkaupo niya ay biglang hinila ng isang lalaki ang upuan na naging dahilan para bumulasak si Edward sa sahig. Sumakit ang puwetan niya. Nagsihagalpakan ang tawa ng mga estudyante at dahil dito ay hiyang-hiya si Edward sa pangyayari. Pero ngumiti lang din ito. Sinipat niya ang nantrip sa kanya, isang binatang kayumanggi ang balat na nakasyagi ang buhok at medyo malaki ang katawan. Nakangising aso ito sa kanya. Nakadikwatro ito ng upo habang tutok din ang mga mata kay Edward. Mukhang matangkad din ang lalaki at ramdam ni Edward na mukhang basagulero din ito. Kasama ng lalaki ang mga kaibigan nito na nagtatawanan din sa likuran. Nagtaas ng kilay ang lalaki, kaya binalik na ni Edward ang tingin sa harapan. Hindi na lamang niya ito pinansin at nag-focus na sa pag-aaral. Hinayaan na lamang niya ang tatlo dahil sanay naman siya sa mga ganitong bully. Subalit lingid sa kanyang kaalaman dahil sa ginawa niyang pagtalikod ay dito pala magsisimula ang kalbaryo niya sa universidad. Nainsulto ang lalaki at sinipa nito ang likurang headboard ng upuan ni Edward. Halos sumadsad si Edward sa kaklase sa harapan dahil sa lakas ng sipa ng lalaking iyon. Tumayo si Edward na matalas ang tingin at humarap sa lalaki. Tumayo din ang lalaki kasama ang mga alipores nito. Natakot naman ang mga estudyante at kaagad nagsiatrasan ang mga silya sa magaganap na laban. Diretso pa rin ang tingin ni Edward, ngunit kalmado lang ang lalaki na nakuha pang dumukot ng bubblegum at nginuya sa harapan ni Edward. Tila nag-apoy ang mga mata ni Edward at napakamao siya saglit. Ngumisi lang ng nakakaloko ang lalaki at may mataas na kumpiyansa. Isang malakas na hampas ng istik ang nagpahinto sa mainit na tensyon ng dalawang panig. "Itigil nyo na yan! Bumalik na kayo sa mga upuan nyo!" Saway pa ng teacher na babae. Ano? Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Palag na! Panghahamon ng lalaki kay Edward. Humakbang si Edward papalapit sa maangas na lalaking iyon. "I said, sit down, all of you!
Sigaw naman ang teacher. Napahinto sa paglapit si Edward. Ngumisi lang ang lalaki at idinura ang bubble gum sa harapan ni Edward. Napabuntong hininga na lamang si Miss Barreto sa ginawa ng kanyang estudyante. Itong si Miss Barreto ay bago lang din sa universidad na ito. Sa katunayan, unang taon niya pa lang sa pagtuturo matapos makapasa sa exam sa pag-a-apply sa universidad na iyon. Katulad ni Edward ay dati rin itong scholar noong nag-aaral pa siya. Bumalik na sa kanilang mga pwesto ang tatlong bully. Umupo na rin si Edward at inayos ang kanyang sarili. Bumuga ito ng hangin upang mawala ang galit na sumasaklob sa dibdib niya. Inisip na lamang niya na para ito sa kanyang pamilya, kaya papalagpasin niya ang nangyari. Tinapik naman ni Miss Barreto ang blackboard para umpisahan na ang klase. Habang nagtuturo, ay dahan-dahan ang paglapit ng lalaki kay Edward at bumulong ng mahina sa tenga. "Mahaba-haba pa ang araw natin, Brad," wika ng lalaki na may halong pagbabanta. Saka nito tinuon ang sarili sa klase. Hindi na ito pinansin pa ni Edward at nag-focus na lang din siya sa dinidiscuss ng teacher. Matapos ang klase, ay dumiretso na si Edward sa cafeteria para kumain ng tanghalian. Habang papasok pa lang sa pinto, ay hinarang na siya ng tatlong bully. Huminto naman si Edward sa paglalakad. "Nagkita din tayo uli, Brad," nakangising wika ni Benjo na siyang nag-angas kay Edward sa loob ng classroom. Magkasing tangkad lang sila, kaya diretso ang tingin nila sa isa't isa. Hindi sumagot si Edward, tahimik lang ito at hindi nasisindak sa presensya ng tatlo. Napahinto sa pagkain ng mga estudyante at natuon ang pansin kina Benjo. "Ang angas mo ah!" Saad naman ni Raymond matapos mainsulto sa inasta ni Edward kay Benjo. Maputi ito at mukhang anak rin ng mayaman. Mukhang komedyante pero medyo seryoso ito sa buhay. Lagi ito nakadikit kay Benjo at itinuturing niya na parang kapatid na rin ito. "Aba, tignan mo Benjo, mukhang may balak yata magpakilala sa iyo ah. Ano kaya ang magandang gawin dito?" Sabat naman ni Francis habang yakap-yakap ang sarili na tila giniginaw. Sa tatlong bully ay ito lang ang adi. Malakas itong bumatak ng ipinagbabawal na pulbos, kaya madalas ay lutang din ito habang nasa klase. Tahimik pa rin si Edward at napangiti si Benjo. "Gusto ko ang titig mong yan. Mukhang sanay na sanay ka yata ah," sambit ni Benjo. "Sanay saan? Sa pamamakla?" Sigunda naman ni Francis at nagtawanan na ang tatlo. Pero tahimik pa rin si Edward. "Ano bang gusto niyo sa akin?" Saad ng binata. "Simple lang. Dalawa lang ang dapat mong malaman. Unang-una, kailangan ko ang respeto mo. At ang ikalawa ay susunod ka sa lahat ng gusto ko. Pero pag hindi mo ako sinunod, paulit-ulit na magiging impyerno ang araw mo." Tugon ni Benjo. Sa halip na tumango, bumuntong hininga lang si Edward at nagpakita ng kakaibang tingin kay Benjo. Uminit kaagad ang ulo ni Raymond dahil nainsulto ito. "Sumagot ka kapag kinakausap ka!" Isang sidekick ang lumipad mula kay Raymond. Nagulat ang lahat nang sinalo lang ito ng isang kamay ni Edward. Hinila niya ang paa ni Raymond at ibinalibag sa sahig ang binata. Napaigik ang lalaki nang lumagapak ang likod sa matigas na sahig. Napatingin ang dalawang bully kay Raymond na umiinda ng sakit. Hindi ito nakabangon dahil sa lakas ng pagkakahampas ng likod nito. Dahil dito, kumilos si Francis at bumato ng suntok kay Edward. Isang uppercut naman ang lumusot at napatingala sa ere ang adi. Umikot si Edward at isang roundhouse kick ang tumama sa payat na dibdib ni Francis. Sa lakas ng pagkakasipa,
ay tumilapon si Francis sa katabing table. Nagsipulasan ang 4 na estudyante nang mawasak ang lamesa at tumilapon ang mga pagkain. Gulat na gulat naman si Benjo sa nangyari na hindi kaagad nakaimik sa ipinakitang liksi ni Edward. Lumapit sa kanya si Edward at kinuwelyuhan sa damit si Benjo. Umangat ng ilang pulgada sa lupa ang sigang lalaki. "Ano nga uli yung sabi mo kanina?" tanong ni Edward sa seryosong boses. Hindi nakasagot si Benjo, dala ng matinding takot. "Guerrero, tigilan mo yan!" sita ni Miss Barreto nang mapadaan ito sa cafeteria. Hindi nito naabutan ang away, ngunit nakita niya kung paano kumilos si Edward na parang hindi pangkaraniwang estudyante. Ibinaba ni Edward si Benjo na takot at tumingin kay Miss Barreto. Malalim ang pagtitig ng binata na ikinagulat naman ng guro. Maging ang mga estudyante sa paligid ay natakot din. Parang sinapian si Edward ng kung anong masamang enerhiya. "Ano bang kaguluhan ito?" tanong ni Miss Barreto. Siya po ang nauna, ma'am. Inupakan niya ang mga kaibigan ko." Pagsisinungaling pa ni Benjo. Bumaling sa kanya si Edward at nanginig naman siya sa takot. Nasilayan niya uli ang kakaibang titig sa kanya ni Edward. Isang titig na walang kasing lamig. Animoy isang killer na atat nang pumaslang. "Totoo ba ito, Guerrero?" Kalmadong tanong ng guro. Hindi sumagot si Edward at umalis na lamang ito ng cafeteria. Sinundan ito ng tingin ng lahat na pare-parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi inaasahan ng lahat na ang isang katulad ni Edward ay magpapabagsak sa mga siga ng unibersidad. Ngayon lang nila na-realize ang bangis nito sa laban. "Sige na, ituloy nyo na ang mga pagkain nyo." Kalmadong wika ni Miss Barreto at bumalik na ang mga estudyante sa kani-kanilang mga pwesto. Naiwan si Benjo na hindi pa rin mawala ang takot. Nasurpresa ito sa lakas ni Edward. Inaasahan pa naman niyang titiklop sa kanila ang baguhang estudyante, pero nagkakamali siya. Matapos ang klase ay naging usap-usapan sa lahat ang nangyaring gulo sa cafeteria. Hanggang sa pag-uwi ni Edward ay naririnig niya pa rin ang mga bulong-bulungan sa paligid. Titig na titig ang mga estudyante sa kanya. Hindi niya na lang ito pinapansin at dumiretso na lang na pag-uwi sa kanilang bahay. Naglalakad lang siya pauwi, kaya gabi na siya nang makarating. Pagkarating sa bahay ay naabutan niya pa ang mga kapatid na naglalaro sa loob ng bakuran. Napangiti si Edward. Tila nawala kaagad ang pagod niya sa buong maghapon. Nilapitan niya ang mga kapatid at nakipaglaro sandali. Sumilip naman ang nanay niya si Aling Amor sa may bintana. "Oh, anak, dumating ka na pala," sambit ng ginang. "Opo, Nay, kararating ko lang po." Nakangiting tugon ni Edward at kinarga ang nakababatang kapatid na si Rita. Tumalon si Limuel at kumapit din sa balikat ni Edward. Nagpaikot-ikot si Edward upang masiyahan ang mga kapatid niya. Natuwa naman ang dalawang bata, pero sinaway sila ng kanilang nanay dahil gabi na. Tumigil naman si Edward at ibinaba na si Rita. Mula sa likuran ni Edward ay nahagip ng mga mata ni Limuel ang kanilang ama na kararating lang din galing sa trabaho. Tumakbo si Limuel para yakapin ng ama. Ngumiti lang si Edward. "Tamang-tama ang dating nyo. Naihanda ko na ang hapunan. Halina't makakain na," ani Aling Amor. Lumapit si Mang Ruben kay Edward habang karga nito si Limuel. "Kumusta naman ang araw mo, iho? Hindi ka ba nahirapan sa klase?" tanong ni Mang Ruben. "Hindi naman po." Nakangiting sagot pa ni Edward. "Ah, ganun ba? Pagbutihan mo ang pag-aaral, anak, ha? Alalahanin mo, scholar ka. Hindi ka dapat gumawa ng gulo sa eskwelahan. Baka masira ang scholarship mo." Tumango lang si Edward at nilampasan na siya ng ama. Napatigil sandali ang binata sa tapat ng pintuan nang sumagi sa isipan niya
ang pagpapadala sa kanya sa disciplinary office upang usisain ang nangyaring gulo sa cafeteria. Nakaupo si Edward at nakaharap sa guidance counselor. Nasa kabilang silya naman nakaupo si Miss Barreto na sinamahan si Edward upang alamin din ang totoong nangyari laban sa grupo ni Benjo. Mr. Guerrero, alam mo na siguro kung bakit kita ipinatawag. Nabalitaan ko ang nangyari sa cafeteria at masyadong iba ang dating nito sa akin. Ano ba ang dahilan? Bakit mo binugbog ang mga batang iyon? Tanong ng matandang counselor. Hindi po ako ang nagsimula, ma'am. Hinarangan po nila ako at gustong saktan. Kaya sumagot na lang din ako ng pananakit. Katwiran ni Edward. Napabuntong hininga ng malalim ang counselor. Natahimik ito sandali nang biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga bagay na napag-usapan nila ng ama ni Benjo na isang mataas na opisyal sa bayan. Ngunit bukod sa pagiging opisyal, may sarili din itong kumpanya. Ang kumpanya nila ang sumusuporta sa pag-aaral ng mga estudyanteng scholar. Mabigat na kalaban ang binangga ni Edward. Kaya naman, sumasakit ang ulo ng counselor kung papaano ihahandle ang sitwasyon. Lalo na't nabasa niya ang record ni Edward, isang mabait na estudyante at nagsusumikap na mag-aral sa university. Lingid sa kaalaman niya na pinapatakbo iyon ng kumpanya ng ama ni Benjo. Pero bago iyon ay nagharap-harap din sa guidance counselor si Benjo at ang ama nitong si Mayor Cervantes. Isang pagkakamali ang ginawa ng batang yun sa anak ko, counselor! Paano mo re-resolbahin ang naranasang kahihiyan ng anak ko sa harap ng mga kaklase niya? Galit na wika ni Mayor Cervantes, ang ama ni Benjo. Nasa tabi ni Mr. Cervantes si Benjo na nakaupo lang din sa harap ng desk ng counselor. Hindi makatingin ng diretso si Benjo sa counselor dahil hindi lingid sa kaalaman nito ang mga pinagagawang kabulastugan ng kanyang grupo. Alam din ng counselor ang pambubuli na ginagawa ng grupo niya sa iba pang mga estudyante. Kaya't natatakot si Benjo na baka malaman ito ng kanyang ama. Mr. Cervantes, kumalma lang ho kayo. Batay po kasi sa nalaman ko matapos ang insidente, isang estudyante ang nag-report sa akin na ang anak niyo raw ang nagsimula ng gulo. Kaya walang nagawa si Mr. Guerrero, kundi depensahan lang ang sarili niya. Yun daw mismo ang nangyari. Paliwanag ng counselor. Napatingin kaagad si Mr. Cervantes kay Benjo para alamin kung totoo ba ito. Umiling-iling naman agad si Benjo upang pasinungalingan ang paratang sa kanya. Napabuga ng hangin ang alkalde. Kasinungalingan! Hindi magagawa ng anak ko ng manakit ng ibang tao! Napakabuti niyang bata at imposibleng magawa ng anak ko yung binibintang niyo! Saad ni Mr. Cervantes. Palihim na natuwa si Benjo sa narinig. Alalahanin mo, counselor! Isa ako sa mga stockholder na eskwelahang ito at kami ang nagpupondo sa pag-aaral ng mga batang scholar dito. Huwag mong hintayin makaabot pa ito kay Dean. Kilala mo naman kung paano magalit yun, di ba? Kaya naman ang masasabi ko sa iyo, ayusin mo ito ng maaga para hindi tayo magkaproblema sa huli. Galit na sabi pa ni Mayor Cervantes na may halong pagbabanta. Kinabahan naman ang babaeng counselor. Huwag ho kayong mag-alala, Mr. Cervantes. Ako ho mismo ang direktang mag-aayos nito. Maya-maya lang po, ipapatawag ko na si Mr. Guerrero upang mapatawan ng disciplinary action. Huwag niyo na po sana itong paabutin kay Dean. Pakiusap ko po sa inyo. Pagmamakaawa pa ng counselor kay Mr. Cervantes, dala ng matinding takot sa kanyang superior. Good! Kung ganon, wala na tayong pag-uusapan, counselor. Nakangiting wika ng alkalde at galit na hinarap si Benjo. At ikaw naman damuho ka, kapag napunta uli ako dito dahil sa mga kaguluhang pinagagawa mo, malilintikan ka na talaga sa akin. Maliwanag! Banta pa ni Mayor Cervantes sa kanyang anak. Opo, Dad. Opo, maliwanag po. Takot na sagot ni Benjo. Okay, good. Mauuna na ako at marami pa akong gagawin sa opisina.
Mrs. Counselor, maiwan ko na ang anak ko rito. Pero siguraduhin mong mapaparusahan ang batang yun ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Saad pa ni Mr. Cervantes. Opo, naiintindihan ko po, Mayor. Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Ipapatawag ko na rin siya as soon as possible. Tugon naman ng guidance counselor. Napatingin ito kay Benjo at nakita ang masayang reaksyon ng binata na natutuwang nakalusot na naman siya. Pagkaalis ng mag-ama sa opisina, ay nadaanan pa nila si Edward sa may hallway kasama si Miss Barreto. Nagulat pa si Benjo nang makita si Edward. Hindi niya maintindihan pero bigla na lamang siya pinagpawisan ng malamig nang masilayan ulit ang malamig na titig ng binata. Hindi naman pinansin ni Mayor Cervantes si Edward dahil wala naman siyang kamalay-malay na ito ang batang nakaaway ng kanyang anak. Sinubukang maglakas loob ni Benjo dahil katabi niya ang ama. Noong magkatapat na silang dalawa ni Edward ay bigla siyang lumapit dito at bumulong. Sinabi ko sa iyo, hindi ba? Magiging impyerno talaga ang araw mo dito. Mahinang bulong ni Benjo kay Edward. Sumagot naman ang huli. Huwag kang mag-alala, Benjo. Hindi pa rin naman tayo tapos. Magkikita pa tayong muli. Tugon naman ni Edward. Nanlamig sa takot si Benjo at dali-daling sinundan ang ama. Pagkarating sa guidance office. Nakita ka ni Miss Barreto na sinakal mo si Benjo. Hindi ba't isa kang scholar? Bakit mo ginawa yun? Mahigpit na pinapatupad ang mga batas at patakaran dito. At ayaw ng universidad na ito ang anumang karahasan o pambubuli. Wala akong magagawa kundi ang patawan ka ng kaukulang disciplinary action. Kailangan mong mag-obligatory sa isang gawain para mabigyan ka ng leksyon. Maglilinis ka ng school sa loob ng 1 linggo. Maliwanag ba? Anang counselor. Nagulat si Miss Barreto sa natanggap na parusa ni Edward. Hindi naman kaagad nakaimik ang binata sa narinig. Napatulala lang ito sa harap ng desk ng counselor. Pero ma'am, masyado naman po yatang mabigat ang parusa niyo sa estudyante ko. Baka naman po pwedeng bigyan niyo na lang muna siya ng written warning kaysa sa paglinisin niyo siya ng buong universidad. Saad ni Miss Barreto na naaawa kay Edward. Ma'am, ba't naman po ganun? Hindi naman po talaga ako nagsimula ng gulo. Wika pa ni Edward. Tumigil na nga kayong dalawa. Ano na lang ang mapapala ng eskwelahang ito kung lalabas na hindi maganda ang imahe ng anak ng isa sa mga nagtataguyod ng universidad? Ikaw naman, Edward, masyado kang siga kung umasta. Hindi ito palengke, iho. Nasa tanyag na paaralan ka. At ang ganyang pag-uugali ay hindi magandang ehemplo sa iba, lalo pat scholar ka. Gusto mo bang mawalan ka ng scholarship? Isang makapangyarihang tao sa universidad na ito ang binangga mo. Alalahanin mo yon. Sagot naman ng counselor. Pero ma'am, bakit kailangan niyo pa siyang paglinisin kung marami naman tayong janitor rito? Isa pa, marami din siyang activities na malalampasan. Saad naman ni Miss Barreto na patuloy sa pagtatangkol kay Edward. My decision is final. You may go now. Galit na wika ng matandang counselor. Walang nagawa si Edward kundi tumayo at lumabas na ng guidance office. Hinatid lang siya ng tanaw ni Miss Barreto habang bagsak ang mga balikat na binubuksan ang pinto. Wala itong choice kundi tanggapin na lamang ang parusang pinataw sa kanya upang hindi mabahira ng masama ang iniingatan niyang scholarship. Oh, anak! Hindi ka pa ba papasok? Natauhan si Edward sa kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ng ina. Pumasok na siya sa bahay at umupo na sa harapan ng lamesa. Bago kumain, ay nagdasal muna ang buong mag-anak sa biyayang inihandog sa kanila ng puong may kapal. Habang mag-anang kumakain, biglang naalala ni Mang Ruben ang pag-imbita ng kanyang pinsan na dumalo sa kanilang kasal sa susunod na buwan. Sinabi niya ito sa asawa at naisip niyang isama sila sa kasal upang hindi naman nakakahiya sa pinsan na siyang tumatayong ninong ni Edward matapos binyagan ang bata sa simbahan. Hindi ba't kahihiwalay lang ni Roger sa asawa niya?
Bakit ganun? Ang bilis niya namang magpakasal kaagad. Pagtataka ni Aling Amor. Si Roger ay nakababatang pinsang buo ni Mang Ruben. 25 taong gulang pa lang ito nang unang magkaroon ng kinakasama. At noong maghiwalay ay nakahanap agad ang loko kaya nagmadali itong magpakasal. Nagkaroon ng malalang karamdaman sa matris ang asawa ni Roger kaya hirap itong magkaanak. Sa matagal na panahong kakasubok ay hindi pa rin sila biniyayaan ng anak kaya ito na ang naging dahilan para sila ay maghiwalay. Masaya naman sila sa kanilang pagsasama. Sa katunayan nga ay umabot pa sila ng 10 taon pero sadyang mapaglaro ang tadhana at nangarap rin na magkaroon ng anak si Roger. Kaya naman naisipan itong mag-asawa uli. Naisip na rin naman nilang umampun, kaso mas gusto ni Roger na sariling anak niya ang aalagaan kaysa magpalaki ng hindi niya naman kadugo. Masyadong malalim ang pinagsamahan ng dalawa. Andyan nga't naturing pa silang lovers noong mga bata pa. Pero hindi nila akalain na sa bandang huli ay ganito sila hahanto. 1 buwan ang nakalilipas at heto't magpapakasal na si Roger sa kanyang bagong kasintahan na nakilala niya lang sa isang sikat na bar sa syudad. Ay, hindi ko nga rin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng taong iyon. Hindi naman masama ang mag-ampon, pero mas gusto talaga yata ng loko ng bagong sabaw. Kaya hindi na makapaghintay na makipaghiwalay sa asawa. Tumatawang wika pa ni Mang Ruben. Anak ng kambing ka, Ruben. Huwag mong gawing biro ang bagay na yan. Hindi ka ba naaawa kay Lena? Tinuring ka pa naman niyang kuya. Tapos yan lang ang sasabihin mo. Samantala, alam mo naman na naging mabuti at tapat na asawa si Lena kay Ruben. Saway ni Aling Amor sa asawa. Nagbibiro lang naman ako. Tsaka, wala naman akong kapangyarihan para magdesisyon para sa kanilang dalawa. Nasa kanila na yun. At siguro naman, pinag-isipan nila itong mabuti bago nila ginawa ang paghihiwalay. Kaya wala akong karapatan na manghimasok sa buhay nila mag-asawa. Isa pa, malaking tulong rin ang nagawa ni Roger sa atin. Alalahanin mo, siya ang nagpasok sa akin sa talyer at gumawa ng paraan para makakuha ng scholarship itong si Edward. Imbis na makialam tayo, intindihin na lang natin ang desisyon nila at isipin kung ano rin ang makakabuti para sa ating pamilya. Mahabang sabi ni Mang Ruben. Hay, ewan ko sa'yo. Sa lahat ng sinabi mo, isa lang ang naintindihan ko. Yung iba, puro sablay. Saad ni Aling Amor, sabay hinampas sa balikat ang asawa. Ikaw naman no, ba't ba ang init ng ulo mo? Hindi ka ba masaya na may dala akong pasalubong sa'yo? Sambit ni Mang Ruben. Natigilan naman ang ginang at napatitig sa asawa. Ano bang sinasabi mo? Wala ka namang dala noong pumasok. Pinagluloko mo ba ako, Ruben? Sarkastikong sabi naman ni Aling Amor. Tahimik lamang si Edward na nakikinig sa pagtatalo ng kanilang mga magulang. Siyempre hindi. Tinago ko lang para hindi mo makita. Dinukot ni Mang Ruben ang isang supot sa likuran ng pantalon at ipinakita ang isang pares ng bestida. Natuwa naman si Aling Amor sa regalo ng asawa at kaagad sinukat ang damit. Nagandahan siya rito kaya hindi niya maiwasang yakapin ang asawa. Tay, bakit si nanay lang ang meron? Wala ka bang binili para sa amin? Sabat naman ni Lemuel na naiinggit sa natanggap ng ina. Ngumiti naman ang matanda at 2 bars ng chocolate ang dinukot mula sa bulsa. Wow! Para sa amin to! Natutuwang wika pa ni Lemuel. Oo anak, para sa inyo yan ni Rita. Magpapakabait kayo palagi ha. Nakangiting sabi naman ni Mang Ruben. Opo tay, sagot ni Lemuel na nakangiti rin sa ama. Tay, paano si kuya? Wala ka bang dala para sa kanya? Tanong naman ng bunsong anak na si Rita. Sinaway naman ito agad ni Edward dahil hindi siya sanay na makatanggap ng regalo mula sa ama. Siyempre naman anak, meron. Tugon ni Mang Ruben. Napatingin agad si Edward dito, ngunit ngumiti lang sa kanya ang ama. Nai-excite si Edward at iniisip kung ano ang matatanggap niyang regalo. Pero sa susunod na linggo pa,
Matumal kasi ang kita ngayon eh. Ani Mang Ruben. Nawala ang pagka-excite sa mukha ni Edward at napalitan ng lungkot. Napansin ito ng ama. Tinapik niya ang balikat ng anak at ngumiti. Huwag kang mag-alala anak. Kapag nagkaroon ako ng malaking bonus, ay bibilihin ko yung gusto mong brand na sapatos. Ano, okay ba yon? Natuwa naman agad si Edward at tumango sa kanyang narinig. Siya nga pala Amor, may natitira ka pa bang stock ng mga basahan dyan? Tanong ni Mang Ruben sa asawa. Oo, bakit? Maikling tugon naman ang nagtatakang ginang. Wala naman. Naisip ko lang na kung naubos na ang mga paninda mo, ay may natira pa akong kaunting pera dito. Pandagdag mo sa puhunan. Tugon naman ni Mang Ruben. Wow ha, akala ko ba matumal ang kita mo? Ani Aling Amor. Oo nga, tama ka naman. Pero sapat naman ang naitabi ko para panggastos natin sa bahay at sa mga pangangailangan ng mga bata. Sagot ni Mang Ruben. Asus, sabihin mo naka-jackpot ka lang kanina. Ayaw mo lang sabihin. Napangiti naman si Edward sa sinabi ng ina. Totoo nga. Ito naman, akala mo kumikita ako palagi ng malaki. Sapat lang to para sa atin sa isang araw. Tsaka, kung kumita man ako, ay hindi naman ako nagtatago sa'yo, di ba? Siyempre, kilala mo ako. Kailan pa ba ako nagtago ng pera sa'yo? Sabay tawa naman ni Mang Ruben. Ikaw talaga, Ben. Alam ko naman yun, no? Naniniguro lang. Hindi mapigilan ni Aling Amor na mapangiti dahil alam kaagad niya na kapag kumita ng malaki ang asawa ay ipinapaalam din naman ito agad sa kanya. Ang kaso lang, huli niya na ito sasabihin para lambingin siya. Matapos kumain, iniligpit na ni Edward ang mga pinagkainan nila. Siya na rin ang naghugas ng mga pinggan at nag-igib ng tubig para sa mga gagamitin nila kinabukasan. Matapos linisin ang lamesa, ay inilatag din ni Edward ang mga libro niya para mag-aral. Sa ilalim ng liwanag ng maliit na bumbilya, nagtiyaga si Edward na magbasa. Lumipas ang ilang sandali. Habang nag-aaral ang binata, ay may narinig itong kakaibang ingay na tila nagbumula sa labas ng kanilang bahay. Noong una, hindi ito pinansin ni Edward at nagtuloy-tuloy lang siya sa kanyang pag-aaral. Pero habang lumalalim ang gabi, ay dumarami ang tunog na kanyang naririnig. Pero patuloy niya lang iyong hinahayaan. Subalit habang tumatagal, mas lalong nakakakilabot ang mga naririnig niyang mga ingay sa labas. Dahil dito, nagpa siyang tumayo si Edward upang sumilip sa bintana. Sa isang maliit na siwang, piniling sumilip ni Edward at mula rito ay isang napakadilim na kapaligiran ang sumalubong sa kanyang mga mata. Dahil masyadong madilim, hindi pa gaanong mabanaag ni Edward ang buong paligid. May mga ilaw naman sa mga kalapit bahay, subalit medyo kalayuan nga lang ito sa kanila. Hindi sila yung tipikal na barangay na dikit-dikit ang mga bahay. Ang lugar nila Edward ay parang isang subdivision na magkakalayo ang pagitan ng mga bahay. Pawang punong kahoy lamang at iilang matataas na talahib ang naaaninag ni Edward. Sa tulong ng sinag ng buwan, kita pa ni Edward ang mahabang kalsada sa gilid ng kanilang bakuran. Dito siya napatutok ng tingin dahil parang may kung anong puwersa ang humahatak sa kanya para dito magmasid. Sa pagmamatyag niya ay walang ano-ano'y. Isang mabilis na anino ang bigla na lamang tumawid sa kabilang kalsada at mabilis na nagtago sa malagong talahiban. Nagulat si Edward sa nakita niya. Putya, ano yun? Mura ni Edward dahil sa sobrang pagkagulat sa hindi mapaliwanag na nakita. Naghintay ito ng sandali sa pagbabakasakaling muling bumalik ang anino. Sa paghihintay niya ay isang malamig na boses ang bigla na lamang niyang narinig. Isang boses ng babae na tila kumakanta. Dahil sa kuryosidad ay humakbang si Edward sa pinto upang alamin kung saan posibleng nagmumula ang boses na iyon. Sa pagbukas niya ng pinto ay isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya.
Nanlamig sa takot si Edward at kaagad niyang naisara ang pintuan. Subalit narinig na naman niya ang boses ng babae na animoy kinakantahan siya. Hindi naniniwala si Edward sa mga kababalaghan dahil ang paniniwala niya sa bagay na ito ay pawang kathang isip lamang na nilikha ng malilikot na isipan ng mga tao. Pero biglang nagbago ang pananaw niya sa bagay na ito nang makaramdam siya ng kakaibang kilabot sa katawan. Pakiramdam niya ay parang hinahatak siya ng boses papalabas ng bahay. Dahil sa ganda ng boses ay hindi magawang pigilan ni Edward ang sarili. Parang may kusang nagdidikta sa kanyang katawan at nawawala siya sa katinoan. Isang mahinang langit-ngit ang maririnig nang buksan ulit ni Edward ang pintuan. Sinipat ang madilim na talahiban kung saan nagmumula ang boses ng babae. Wala siyang makita na kahit ano maliban sa mga puno at mga halaman na napapaligiran ng matataas na damo. Ngunit hindi maipaliwanag ni Edward ang sarili nang kusang gumalaw ang kanyang mga paa at naglakad papalabas ng bahay. Dahan-dahan lang ang mga hakbang na ginagawa niya habang tulalang nakatutok ang mga mata patungo sa talahiban. Parang inaakit siya na gamit ang isang pagkain. Kinikilabutan na si Edward sa mga sandaling ito pero patuloy pa rin siya sa paglapit sa nasabing lugar. Animoy hinihipnotismo siya ng babae sa pamamagitan ng nakakahalinang kanta upang makalapit siya rito. Akmang tatapak na sana si Edward sa kalsada nang may isang mainit na kamay ang bigla na lang humawak sa kanya. Natauhan si Edward at napalingon sa taong humawak sa kanyang braso. Nagulat siya sa nakita. Hindi sumagot si Mang Ruben na diretso lang ang tingin sa madilim na talahiban. Napansin ni Edward na may dalang itak ang kanyang ama. "Ano pong nangyari, tay?" Tanong pa ni Edward na tila walang maalala sa mga nangyari sa kanya. "Halika na anak, pumasok na tayo sa bahay." Matigas na pagkakasabi ni Mang Ruben at hinila papasok sa loob ang kanyang anak. Naguguluhan man, sumunod na lang si Edward papasok. Mabilis na isinara ni Mang Ruben ang pinto at inilak ito gamit ang itak na may kakaibang hawakan. "Tay, ano po bang nangyayari? Bakit po ako nasa labas kanina? At sino po yung babaeng kumakanta?" Sunod-sunod pang tanong ni Edward. Hinila siya ng ama papunta sa may lamesa. "Makinig ka anak, hindi tao ang naririnig mo kanina," paliwanag ni Mang Ruben matapos umupo papaharap sa binata. "Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Nagbibiro po ba kayo? Dinig ko nga po na boses talaga ng isang babae at ang ganda pa ng tinig niya. Para niya akong hinihili. Kaso lang, parang may kakaiba rin eh. Kahit takot na takot ako, patuloy pa rin ako lumalapit sa pinagmumula ng boses." Wika pa ni Edward. "Yan na nga ang gusto kong sabihin sa iyo anak. Hindi tao ang babaeng yun. Hindi siya pangkaraniwang nilalang. Isa siyang..." Napatigil sa pagsasalita si Mang Ruben nang bigla na lang kumalabog ang bubungan nila. Naanimoy may isang malaking langka ang bumagsak rito. Sa sobrang gulat ay napatayo si Edward at agad napatingala sa kisame nila. "Ano po yun, tay?" Gulat na sabi ni Edward. "Shh! Huwag kang maingay." Tugon ni Mang Ruben at maingat na kinuha ang itak sa bandang lock ng pintuan. Mas lalong nagulat si Edward nang biglang lumagatok ang atip nila na parang may naglalakad na tao sa itaas. Natatakot na si Edward sa nangyayari, ngunit tahimik lamang ang kanyang ama habang sinusundan kung saan hihinto ang nilalang na nasa ibabaw ng kanilang bubungan. Maya-maya pa ay biglang huminto ang nilalang sa silid ng mga kapatid ni Edward. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruben nang madinig niyang parang binubutas na ang bubungan nila. Dali-dali siya pumasok sa kwarto at naabutan niyang malapit na nga mabutas ng nilalang ang bubong. Kaagad niyang minura ang nilalang na sa hinala niya ay isang aswang at ginising ang kanyang mga anak upang dalhin sa labas ng silid. Gulong-gulo na si Edward sa nangyayari.
pero nanatili pa ring tikom ang bibig ni Mang Ruben. Kumuha ito ng asin at dali-daling lumabas ng bahay. Tumakbo naman si Edward sa labas para tignan kung ano ang gagawin ng kanyang ama. Naupo na lang ang mga kapatid niya sa lamesa na pareho ring walang alam sa nangyayari. Matapos makalabas ng bahay ay isinaboy kaagad ni Mang Ruben ang isang dakot na asin sa ibabaw ng kanilang bubungan. Nagtaka naman si Edward sa ginawa ng kanyang ama. Ngunit ilang sandali pa ay nagulat siya nang isang malakas na palahaw ang narinig nila mula sa ibabaw ng kanilang bahay. Sa lakas ng sigaw ay nagising si Aling Amor at dali-dali itong lumabas ng bahay. Subalit ganoon na lamang ang takot ng ginang nang isang malaking ibon ang lumipad papalayo sa bahay nila. Sa gulat naman ni Edward ay nabuwal siya sa lupa. Natakot siya sa nakita at hindi niya masabi kung anong klaseng nilalang ang nakita niya. Nasaksihan niya kung paano pumagaspas sa ere ang mga pakpak ng nilalang na animoy malaking ibon na may katawan naman nakahalintulad ng sa tao. Namutla si Aling Amor sa takot at nilapitan ito ng kanyang asawa. "Diyos ko, Ruben! Bakit tayo binibisita ng aswang?" Naiwika na lamang ni Aling Amor. Hindi sumagot si Mang Ruben na nanatiling nakatingin sa lumalayong aswang. Tumayo si Edward at lumapit sa mga magulang niya. Hindi niya sukat akalain na ang magandang boses na umaakit sa kanya ay isa palang aswang. Dahil dito ay napatunayan niyang totoo pala ang mga sabi-sabi ng mga matatanda na may mga nabubuhay pang aswang sa ganitong kasalukuyang panahon. Ngayon ay sigurado na siya sa lahat matapos mapatunayan ng sariling mga mata ang katotohanan mula sa mga nilalang na ito. Hindi na lamang ito isang kwentong bayan na palagi niyang naririnig sa kalye, kundi sigurado na siya na isang produkto ito ng isang nakakatakot na nilalang na umaaligid tuwing gabi. Ang nilalang na kinakatakutan maging saan mang dako ng lugar. Nilapitan si Edward ng kanyang ina upang alamin kung ayos lang ba ito. Tumango naman ang binata pero hindi maitanggi ang takot na nararamdaman niya doon sa nilalang. Pakiramdam niya ay para siyang natutukan ng baril. Wala siyang maramdaman maliban sa kaba at takot. Nanginginig pa ang katawan ni Edward, dala ng matinding takot. Kaya inakay na siya ng kanyang ina sa loob ng bahay upang maibsan ang takot na nararamdaman niya. Sinara naman ng kanyang ama ang pintuan, subalit nadatnan nilang takot na takot ang mga bata. Lingid sa kanilang kaalaman ay napanood din pala ng dalawa ang paglipad ng aswang papalayo sa kanilang bahay. Magkayakap sina Limuel at Rita na parehong nanginginig sa takot habang umiiyak si Rita na walang bukang bibig kundi aswang. Narinig niyang tinawag ng kanyang ina ang nilalang na aswang, kaya tila walang mapaglagyan ng takot ang bata. 8 taong gulang pa lamang ito, pero alam niya na ang ibig sabihin ng salitang aswang. Madalas kasi itong nababanggit ng mga matatanda sa kalye, kaya alam ni Rita kung ano ang aswang. Isang halimaw na walang ibang alam kundi uminom ng dugo at kumain ng laman ng tao. Kinarga ni Aling Amor ang bunsong anak para mapakalma ang bata, kaya hinihele niya ito para mawala ang takot. Samantalang si Mang Ruben ay naupo lang sa lamesa at tila malayo ang tingin. Halos hindi na nakatulog ang buong mag-anak sa nangyari. Buong magdamag nilang binantayan ang bahay sa pag-aakalang maaring bumalik pa ang aswang. Hindi naman malaman ni Mang Ruben ang rason kung bakit sila pinupuntirya ng aswang na iyon. Kahit anong isipin niya, wala siyang makuhang malinaw na dahilan kung bakit iyon nangyari. Pagputok ng liwanag ay dito palang kumalma ang mga damdamin ng buong mag-anak. Bagamat puyat ay pumasok pa rin sa eskwela si Edward. Hindi na muna pinapasok sina Limuel at Rita.
upang sakaling makalimutan nila ang naranasang takot noong nakaraang gabi. Habang si Edward naman ay pinipilit na kalimutan ang nakakakilabot na nasaksihan. Inisip na lamang niyang isang uri ng guni-guni lang ang kanyang nakita para makalimutan na ang takot sa nangyari. Mabigat man ang mga mata, magaan naman ang loob ni Edward dahil walang nangyaring masama sa kanyang pamilya. Pero lingid sa kaalaman ng binata ay may isang trahedya ang naghihintay sa kanya. Sakto lang ang pagdating niya sa gusaling pinapasukan nang biglang bumuhos ang mga basura at naligo sa dumi si Edward. Napatingala siya sa itaas at nakita niya si Benjo na hawak-hawak pa ang timba na kanilang basurahan. Kasama nito ang mga tropa na nagtatawanan pa. Nakita ng isang babaeng estudyante ang buong pangyayari pero natakot ito sa titig ni Benjo kaya umalis rin ito kaagad at umakyat na ng gusali. Narinig ng tatlo ang siren. Hudyat na magsisimula na ang klase. Nagpulasan ang mga ito at naiwan si Edward na naliligo sa basura. Napatakbo si Edward patungo sa banyo upang alisin ang mga dumi na nagkalat sa kanyang uniforme. Kalalaba pa lang ng kanyang ina rito, ngunit nadungisan na agad dahil sa kalokohan ng mga bully sa paaralan. Napatingin sa salamin si Edward na may galit sa puso. Gustuhin man niyang turuan ng leksyon ang mga siraulong bully, pero mas pinili niyang magtimpi dahil nangako siyang ayaw niyang masangkot sa gulo. Natatakot siyang baka makaapekto ito sa kanyang scholarship, kaya umiiwas na lamang siya kaysa sa panagutin sila Benjo. Ngumiti ito sa harap ng salamin habang nilalabas ang sama ng loob na naipon sa dibdib. Matapos maglinis ay lumabas na si Edward at kaagad nagtungo sa classroom. Binuhusan niya na lang ng pabango ang sarili para hindi siya maamoy ng mga kaklase. Pagpasok niya sa loob ay naabutan niya pang nakangisi ang tatlong ugo na nantrip sa kanya. Hinayaan na lamang ito ni Edward at umupo na siya sa silya. "Oh, ano? Anong pakiramdam ng maligo sa basura? Masarap ba?" Bulong na wika ni Benjo na nakaupo sa bandang likuran ni Edward. Napahagikik sina Raymond at Francis. Lumingon si Edward at nakita muli ni Benjo ang malamig na titig ng binata. Umayos kaagad ng upo si Benjo dala ng takot. "Pasalamat ka na sa klase tayo. Kundi, nako!" Palusot pa ni Benjo na nagkukunya ring hindi siya natakot. Nabura ang mga ngiti sa labi ni na Francis nang makita din nila ang matalim na tingin ng binata. Animoy nag-aapoy ang mga mata niya sa sobrang galit. Hindi rin nakaimik ang dalawa sa takot. Ibinaling na ni Edward ang tingin sa harapan at nag-focus na sa lecture noong dumating na ang kanilang teacher. Pasado 11:00 ng umaga nang matapos ang klase. 3 subject ang natapos ni Edward, pero sa halip na kumain ay dumiretso agad ito sa faculty room upang kumuha ng mga gamit. Ngayong araw niya sisimulan ang community service niya sa paglilinis sa buong paligid ng university. Matapos mahakot ang mga gamit ay nagsimula ng maglinis si Edward sa hallway ng ikalawang palapag ng science building. Tinitignan siya ng marami pero hindi niya na lang ito pinapansin. Nag-focus siya sa paglilinis hanggang sa matapos siya sa bahaging iyon. May kalahating oras pa siyang natitira kaya nagpunta naman siya sa greenhouse upang mamulot naman roon ng mga tuyong dahon. Habang abala sa ginagawa ay hindi niya napansin ang pagsulpot ng isang babae. Nakilala niya ito agad. Ito yung babaeng nakakita sa kanya kaninang umaga nang pagtripan siya ng grupo ni Benjo. May dala itong lunchbox na mukhang dito balak kumain. Tinignan lang ito ni Edward habang papalapit sa kahoy na bench. Maganda ang babae. Maputi ito, pitit at may pagkasingkit ang mga mata. Sa tingin niya ay mukhang mistisang hapon nito dahil sa hilatsa ng pagmumukha. Sa palagay din ni Edward ay magkasing edad lamang sila nito.
Hindi nagsalita ang babae at binuksan lang ang lunchbox. Tumingin ito saglit sa kanya. Nahiya si Edward at napaiwas kaagad siya ng tingin. Bumalik na ito sa trabaho para abalahin ang sarili. Tutal, may nalalabi pa naman siyang oras para makakain ng lunch. Subalit biglang sumagi sa isip niya na nakalimutan niya palang magdala ng baon. Kaya namumroblema siya kung ano ang kakainin. Napailing siya dahil wala rin siyang dalang pera. Bahala na, titiisin ko na lang ito. Bulong ni Edward, pero biglang kumulo ang sikmura niya. Nahiya tuloy siya dahil tila narinig ng babae ang tawag ng kanyang tiyan. Hindi ka pa ba kumakain? Gusto mo, hati na lang tayo rito? Mahinang wika ng babae. Napatingin si Edward sa gulat. Naku, hindi na. Kakain din naman ako maya-maya. Tinatapos ko lang to para wala na akong trabaho. Nakangiting tanggi niya, nahiyang-hiya sa babae. Huwag ka nang magkaila. Alam kong wala kang baon. Halika na, samahan mo akong kumain dito. Tawag ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Edward at nagtaka ito. Paano mo naman nalaman na wala akong baon? Halata naman eh. Kung meron kang baon, di sana sa cafeteria kita naabutan. Saan pa ng babae? Nilapag nito ang lunchbox upang hatiin sa dalawa ang laman. Nilagyan siya nito ng kanin sa takip at nilagyan na rin ng ulam. Naguguluhan si Edward sa ginagawa nito, ngunit wala siyang magawa, kundi lumapit dahil nagugutom na rin siya. Inabot sa kanya ng babae ang tinidor dahil isa lang din ang dala nitong kutsara. Napangiti na lang si Edward at inintindi na lang ang sitwasyon. Maingat siyang tumabi ng upo sa babae at nagpatuloy ulit sa pagkain. Salamat nga pala dito pero huwag ka mag-alala, makakabayad din ako sa iyo. Nahihiyang wika ni Edward. Huwag mo nang isipin ito, maliit na bagay lang naman eh. Ang mahalaga, malamnan ang sikmura mo. Kasyual na sagot ng babae. Mas lalo tuloy nahiya si Edward dahil pakiramdam niya ay parang napakawala niyang kwenta. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Tanong ni Edward habang may laman ang bibig. Napangiti ang babae at inabutan siya ng tubig. Salamat dito pasensya ka na. Nahihiyang kinuha ni Edward ang tubig sa babae at dali-daling lumago. Ana, ako si Ana. Edward, tama? Oo, tama ka. Natutuwa ako makilala ka, Ana. Pero, paano mo naman nalaman ang pangalan ko? Takang tanong ni Edward. Siyempre, magkaklase kaya tayo. Sabay ngiti naman ang dalaga. Ano? Kaklase pala kita? Gulat ni Edward. Nasa dulo ng classroom kasi ito nakaupo, kaya hindi niya napapansin. Tumango lang ang dalaga nang nakangiti. Matapos kumain, bumalik na sa classroom ang dalawa. Pero pagpasok nila sa loob ay naabutan nilang may pinagdidiskitahang isang estudyante, sina Benjo. Nakatuwad sa lamesa ang isang binatang nakasalamin habang nakapatong sa ulo ang bag nito. Napansin ni Edward ang biglang pag-iwas ni Ana. Mukhang nahiya ito dahil napatuon kaagad ang tingin ng lahat sa kanila. Hinayaan lang iyon ni Edward at lumapit sa upuan niya. Pinatayo ni Benjo ang estudyanteng pinagtitripan nang makalapit si Edward. Hoy! Alis na boy labo! Taboy ni Francis sa estudyante. Sa takot ay dali-daling tumayo ang estudyante at nagtungo na sa pwesto nito. Naging tahimik ang tatlo nang umupo si Edward sa pwesto niya. Ramdam nila ang mabigat na presensya sa kanilang harapan. Hindi nagsasalita si Edward at itinuon niya lang ang sarili sa harapan. Sa tagpong ito ay naging tahimik lang din sina Raymond at Francis dahil sa takot na maupakan uli. Habang si Benjo naman ay masama ang titig kay Edward, ngunit wala itong magawa para harapin ang binata dahil nasukat niya na ang bangis nito. Natatakot itong baka magaya lang siya sa dalawa niyang kaibigan, kaya iiwasan niya munang banggain si Edward. Hindi niya sukat akalain
na may lakas palang itinatago ang binata. Kaya naman, nag-aalangan siya na kantiin ito. Pero may planong naiisip si Benjo para kay Edward. Wala siyang planong hindi ito pagbayarin sa nangyari sa cafeteria. Isang malaking kahihiyan iyon para sa kanilang grupo. Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano sila makakaganti. Maya-maya ay biglang dumating si Miss Barreto at nag-umpisa na ang klase. Naging tahimik at maayos naman ang buong maghapon ni Edward. Wala siyang naramdamang banta mula sa 3 bully na nasa likuran niya dahil nakafocus din ang mga ito sa pakikinig sa kanilang teacher. May mga bulong na naririnig si Edward ngunit hinahayaan niya na lamang ito. Ayaw niyang masangkot sa gulo. Sa halip na pansinin ay itinuon niya na lamang ang sarili sa pag-aaral. Matapos ang klase ay umuwi na kaagad si Edward. Nakasabay niya sa paglalakad sa labas ng university si Ana. Nakangiti sa kanya ang dalaga habang naglalakad sila sa malawak na oval. "Ba't parang ang saya mo naman yata?" Pagtataka ni Edward. Ano kasi? Sa unang pagkakataon, ikaw pa lang ang nakapagpatahimik sa 3 bugok na yun. Tugon ni Ana. "Sina Benjo ba ang tinutukoy mo?" Tanong ni Edward. "Oo, sila nga. Alam mo kasi, madalas na nilang ginagawa ang bagay na iyon sa ibang estudyante dito. Kaya, laking pasasalamat ng lahat dahil nagawa mo silang harapin." Paliwanag ni Ana. "Ha? Wala naman akong ginawa. Tsaka, hindi naman pasasalamat ang natanggap ko, kundi mga matang mapanghusga at mapangmasid. Ako na nga lang ang pinagtitinginan lagi dito na para bang isa akong kriminal." Sambit pa ni Edward. "Naku, hindi naman yan ganon. Ganyan lang talaga sila humanga at medyo natatakot din sila sa'yo. Dahil baka maging kaugali mo rin yung 3. Kaya nag-iingat sila. Pero matutuwa ka rin kapag nasanay na sila sa'yo." Paglilinaw ng dalaga. Nagtaka naman dito si Edward. "Ha? Masanay sa akin?" Napahagikik naman ng bahagya si Ana. "Ang ibig kong sabihin, magiging kaibigan mo sila tulad ko." "Ano? Magiging kaibigan? Teka, magkaibigan na ba tayo? Parang hindi pa naman Gulat ni Edward sa bilis ng pangyayari. Hindi niya inaasahan na magkakaroon kaagad siya ng kaibigan sa universidad na iyon at mismong babae pa ito. Hindi pa naman siya sanay na makipagkaibigan sa mga kababaihan. "Oh, bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan, ha?" "Naku, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Nabigla lang ako kasi parang ang bilis naman." Sagot ni Edward. "Oh, hindi ba dapat matuwa ka na lang dahil nagkaroon ka ng magandang kaibigan na kagaya ko?" Hindi nakasagot si Edward kaya napatawa ng malakas si Ana. Ngayon lang nito nalaman na may pagkakengkoy din pala ang binata. Pero ramdam niyang mabait ito kaya may tiwala na siya rito. "Alam mo, ang OA mo. Natamimik ka kaagad. Binibiro lang naman kita Wika pa ni Ana. "Naku, hindi naman sa ganun. Nabigla lang ako na may kaibigan na ako." Paglilinaw naman ni Edward. Bahagyang napangiti si Ana. "Talaga? Masaya kang naging kaibigan mo ako?" Tumango si Edward at ngumiti. "Kung ganon, ililibre mo ako ng pagkain." Biro uli ni Ana na tumawa. "Ay, kaya nga ako lang pagkain kanina dahil wala akong pera. Ang totoo niyan, maglalakad lang din ako papauwi ng bahay." Sagot naman ni Edward na nahihiya kay Ana. "Binibiro lang naman kita. Ito talaga, ang dali mong maniwala. Huwag kang mag-alala, sagot kita ngayon. Saan mo ba gustong kumain?" Nakangiting pag-aaya ng dalaga. Nagulat naman si Edward at nahiya ulit. Ngayon lang niya mararanasan na mailibre ng isang babae. "Naku, wag na. Busog pa naman ako." Tanggi pa ni Edward na todo na ang hiya sa sarili. "Huwag ka namang mahiya dyan. Alam ko na. May naisip ako kung saan kita dadalhin. Tara." Wika ni Ana. "Hala, saan naman?"
Basta, sumama ka na lang sa akin. Ako ang bahala sa iyo ngayon. Sabay hinawakan na ni Ana ang kamay ni Edward at hinila ito papalabas ng unibersidad. Walang magawa si Edward kundi ang sumunod sa dalaga, kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta. Habang naglalakad, hindi maiwasang matanong ni Ana si Edward kung bakit ito naglilinis sa greenhouse. Ipinaliwanag naman ng binata ang totoong dahilan at naawa tuloy sa kanya ang dalaga. Masyado naman yata hindi makatarungan ang hatol sa iyo ni Counselor. Hindi patas para sa iyo yun. Wika ni Ana habang patuloy ang dalawa sa paglalakad. Balak ng dalaga na dalhin si Edward sa night market para makapag-relax at makapagliwaliw sandali. Hindi ko rin alam, Ana eh. Parang nanalo pa yata yung taong may sala. At kung sino pa yung may magandang ginawa, siya pa yung naparusahan. Tugon naman ni Edward. Kaya nga hindi ako dumidikit sa mga taong yun. Kasi makapangyarihan ang mga magulang ng mga iyon. Yung tatay nga ni Raymond, isang vice mayor. Tapos yung ama naman ni Francis ay negosyante. Pero duda ako sa negosyo nila. Parang may halong masama eh. Teka, parang ang dami mo naman yatang alam. Paano mo naman nasabi yan? Dahil ba adik yung anak niya? Kaya naisip mong nagbibenta din sila ng bawal na pulbos? Tanong ni Edward. Tumawid sila sa kalsada papuntang palengke. Rush hour na noon, kaya marami na ang tao na nakakasalubong nila sa daan. Walang maririnig kundi sigawan ng mga tindero sa dami ng taong namimili, kaya hindi gaanong magkarinigan ang dalawa. Pumasok sila sa makipot na iskinita at nakipagsiksikan sa mga tao. Merong batang naglalako ng balot sa gilid. Huminto si Ana para bumili. Hindi ako sigurado, Ed eh. Pero yung mga tauhan ng tatay ni Francis, mukha talagang masasamang tao. Mukha silang mga miyembro ng sindikato. Sagot pa ni Ana. Natigilan sandali si Edward. Nagpalingalinga ito sa buong paligid habang kausap ni Ana ang batang magbabalot. Bata, magkano tong balot mo? Tanong ni Ana. 15 lang po. Tugon naman ang bata. Ganun ba? Sige, bigyan mo kami niyan. Damihan mo ng suka ha. Uy Ed, gusto mo ba ng balot? Napansin ni Ana na tila may tinititigan si Edward sa paligid. Uy, ano bang tinititigan mo riyan? Wala naman. Ano na nga uli yung sinabi mo? Hay, huwag na natin silang pag-usapan. Nandito tayo para kumain. Ang sabi ko, gusto mo ba nito? Bumili na ako ng 2 para sa atin. Nakangiting wika ni Ana. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala pa eh. Nahihiyang saad ni Edward. Hay, ano ka ba? Okay lang yan. Ay, bata, ito pala ang bayad namin no. Sabay abot ni Ana sa bata noong 50 pesos. Ito na rin po yung balot nyo. Dito nyo po ba kakainin? Tanong ng bata kay Ana matapos may abot ang 2 supot na may lamang balot. Mainit pa ito at may sausawan na rin. Oo, dito na lang. Madaming tao eh. Kaya nakakahiyang kumain habang naglalakad. Tugon ni Ana. Napangiti ang bata at hinila ang isang maliit na silya sa tabi niya. Heto po, maupo muna kayo. Tsaka, heto lang din po yung suka kung gusto nyo magdagdag. Kayo na ang maglagay para matansya nyo. Nakangiting wika ng bata. Naku, salamat. Ed, halika, upo tayo. Aya ni Ana. Sige. Maikling tugon naman ni Edward at kinuha ang balot na iniaabot ng dalaga. Lingid sa kaalaman ni Ana, ay kanina pa pinagmamasdan ni Edward ang isang ali na nakatayo sa gilid ng isang tindahan. Napansin ni Edward na kanina pa siya tinititigan ng matanda. Nahihiwagaan siya dahil hindi naman niya kilala ang matanda at sa hinuha din niya ay ngayon niya lang ito nakita. Nakasuot ng blusang itim ang matanda at nakabalot ng lambong ang ulo nito. Hindi maintindihan ni Edward kung bakit siya tinititigan nito, pero pakiramdam niya ay kilala siya ng matanda. Ilang metro lang ang layo nito, ngunit nag-aalangan naman si Edward na lapitan ng matanda.
dahil baka nagkakamali lang siya ng kutob. Marahil, nagkataon lang na may tinitingnang bagay ang matanda, kaya ang tutok ng tingin nito ay hindi talaga para sa kanya. Napansin ni Ana na kanina pa tulala ang binata. "Uy, ayos ka lang?" Untag ng dalaga. Natapos na nitong balatan ang balot niya. Hindi kaagad nakasagot si Edward. Kaya naman, sinundan na lang ni Ana ng tingin ang tinitignang direksyon ni Edward. Ngunit wala itong napansing kakaiba, maliban sa mga nagsisiksikang mga tao. Oo, ayos lang." Nakangiting tugon ni Edward. Binalik niya ang tingin sa pwesto ng matanda, ngunit wala nang nakatayo roon. Nagtaka si Edward nang bigla na lang nawala ang matanda na parang bula. "Type mo ba ang mga damit doon?" Inakala ni Ana na tinitignan ni Edward ang mga damit na nakahanger sa gilid ng tindahan. Umiling si Edward at pinagkibit balikat na lang ang nakita. Matapos kumain ay inaya naman ni Ana si Edward na magpunta sa mall. Sumang-ayon na lang si Edward dahil wala naman siyang ibang gagawin sa bahay bukod sa mag-aral. Sinamantala niya na ang pagkakataon para makapag-relax. Mahilig din naman kasi siyang mamasyal at sakto ang lugar na ito para sa kanya dahil hobby niya rin ang tumingin-tingin sa mga magagandang bagay sa paligid. Naglibot-libot sila sa magagandang store at naglaro ng mga arcade games. Natapos nila ang pamamasyal na puro tawanan at hagikhikan lang ang ginawa. Nag-enjoy ng husto si Edward sa naging banding nila ni Ana at madali niya lang itong nakapagpalagayan ng loob. Hindi niya akalain na masarap palang kasama ang dalaga. Ang akala niya ay tahimik lang ito at mahiyain. Yung mga tipo ng babae na hindi mahilig makipagsosyalera o may sariling mundo, ika nga. Hindi mahilig pumorma at may pagkamanang ang dating. Pero sa nakikita ni Edward, malaki ang kaibahan ni Ana sa ibang mga babaeng nakilala niya. Bagamat marunong ito makisama, hindi naman ito yung tipo ng babae na masasabing easy to get. Para sa kanya ay masarap lang nakausap si Ana dahil pala kaibigan ito. Pero ang ipinagtataka lang ni Edward kung bakit siya pa ang napiling kaibiganin ng dalaga, gayong marami naman silang kaklase na higit pa sa kanya. Habang iniisip ni Edward ang mga bagay na ito, ay nagulat siya nang makita niya na namang muli ang matandang ali na nakita niya kanina sa palengke. Biglang tumigil si Edward sa paglalakad at tinignan sandali ang matanda na nakatayo na naman sa isang stall. "Bakit, Ed? May problema ba?" Pagtataka naman ni Ana nang mapansing tila may tinitignan na naman ang binata. Para kasi may sumusunod sa atin eh." Kutob ni Edward. "Sumusunod? Sino?" Tinignan ni Ana ang stall pero wala na roon ang matandang ali. Nagulat naman si Edward sa bilis ng pangyayari. Kani-kanina lang ay parang tuod lang na nakatayo ang matanda sa stall. Pero ngayon, nawala na naman ito kaagad. Dahil dito, nahiwagaan tuloy si Edward at nagkaroon ng palaisipan sa katauhan ng ali. Nilibot ni Edward ang paligid nila, pero mga taong naglalakad lang ang kanyang nakita. Hindi na mahagilap ng paningin niya kung saan posibleng nagpunta ang matanda. Maging si Ana ay nalilito na rin. "Sina Benjo ba ang ibig mong sabihin?" Biglang tanong ng dalaga. Hindi sila. Isang matandang babae." "Ewan ko, pero nararamdaman kong lagi siya nakatitig sa akin. Hindi ko naman siya kilala kung sino siya." Tugon ni Edward. "Hay, naku Ed, baka naman napapagod ka na sa ginagawa natin. Mabuti pa umuwi na tayo para makapagpahinga ka na rin. Saan ka ba nakatira? Gusto mo hatid kita?" Alok pa ni Ana. "Naku, wag na. Malapit na naman yung bahay namin eh. Tsaka baka gabihin ka rin sa pag-uwi." Tanggi ni Edward. Tumango lang si Ana at lumabas na sila ng mall. Pagdating sa labas ay hinatid ni Edward si Ana sa sakayan ng jeep.
Nakiusap pa si Ana na sumabay na si Edward, pero mas gusto ng binata na maglakad na lang. Naisip niyang magiging abuso na siya kung makikisabay pa siya kay Ana. Dahil dito, hindi na siya napilit ng dalaga. Dahil nga sa rush hour, kaya mabilis kaagad na puno ang jeep. Lumarga na ang sinasakyan ni Ana habang hinahatid lang ito ng tanaw at kaway ni Edward. Noong maglaho na ito sa kanyang paningin, ay sinimulan niya na rin ang paglalakad papauwi sa kanila. Habang naglalakad ay hindi mawala sa isipan ni Edward iyong matanda. Nahihiwagaan talaga siya kung sino ito at kung bakit siya nito sinusundan. Medyo madilim na rin noon ang paligid dahil mag-aalas 6 na. Marami ang mga sasakyan na dumaraan sa kalsada. May mga tao din siyang nakakasabayan sa paglalakad. Hanggang nasa kalagitnaan na ng pagtawid ng kalsada, ay bigla na lamang napatigil si Edward nang muli na naman niyang makita ang naturang alley. Nakatayo ito sa may puno ng makopa habang titig na titig sa kanya. Ilang metro lamang ang layo nito kay Edward, kaya kita ng binata ang panlilisik ng mga mata ng alley. Namutla sa kaba si Edward at nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan, lalo na nang kumanta ang matanda na para bang humiheli. Pamilyar kay Edward ang boses na iyon. Mabilis na sumagi sa isip niya ang babaeng aswang na bumisita sa kanila noong nakaraang gabi. Napaatras si Edward sa takot at muntik nang masagasaan ng motorsiklo nang paatras siyang naglakad sa kabilang kalsada. "Hoy! Magpapakamatay ka ba?" Sita ng motorista. Pasensya na po. Pasensya na po talaga." Paghinging tawad ni Edward. "Sa uulitin, doon ka sa Rines para wala kang maabala. Ang mahal pa naman itong motor ko." Wika pa ng motorista, sabay pinaharurot na ang motor nito. Nagbaw na lang si Edward na nahiya sa nangyari. Binaling niya na ang tingin sa alley, pero naglaho na naman ito na parang bula. Nagulat si Edward at muling nagulumihanan ang isipan sa pagiging misteryoso ng matandang babaeng iyon, na sa tingin niya baka iyon din ang aswang na bumisita sa kanila noong nakaraang gabi. Noong makauwi siya ng bahay, ay naabutan niya ang kanyang ina na nagpapausok ng gulong sa loob ng kanilang bakuran. Lumapit siya dito at nagmano. "Nay, ano pong ginagawa niyo?" Pagtataka ni Edward. "Ay naku anak, utos ito ng iyong ama. Madalas niya itong ginagawa kapag may umaaligid na aswang sa bahay natin." "Teka, ginabi ka yata. Saan ka ba nanggaling?" Tanong ni Aling Amor kay Edward. Nag-group study lang ho kami, kaya natagalan ako sa pag-uwi. Siya nga po pala, dumating na po ba si tatay?" Balik tanong ni Edward sa kanyang ina. "Oo, kanina pa. Kanina ka pa nga niya hinihintay dahil hindi ka pa nga raw umuwi. Balak na nga sana niya pumunta sa eskwelahan at baka napaano ka na raw. Halika't pumasok ka na sa loob nang makapaghapunan na tayo. Niluto ko yung paborito mo." Wika ni Aling Amor at inakay na ang anak papasok ng bahay. Sumulyap muna si Edward sa nasusunog na gulong bago ito pumasok sa loob. "Oh, anak, mabuti at dumating ka na. Akala ko nagkaproblema ka na sa school eh. Susunduin na sana kita kung hindi lang ako pinigilan ng nanay mo." Saad ni Mang Ruben. "Hay, ano ka ba naman Ruben? Sabing ayos lang yung anak mo eh. Ikaw talaga, masyado kang maalalahanin." Saad naman ni Aling Amor sa kanilang haligi ng tahanan. "Bakit hutay? May nangyari po ba?" Tanong naman ni Edward. Tinanggal niya ang bag sa likod at inilapag ito sa isang silya na malapit sa bintana. Nakaupo na ang mga kapatid niya sa lamesa at nakahanda na rin doon ang hapunan nila. Umupo si Edward sa tabi ng kanyang ama. Kanina kasi may isang binatang natagpuan sa likod ng abandonadong lote. Nagkalasog-lasog ang mukha at warak ang tiyan.
kwento ni Mang Ruben na ikinagulat naman ni Edward, alam niya ang tinutukoy na lote ng ama dahil madadaanan niya ito pagpunta sa pinapasukang eskwelahan. Medyo masukal ang lugar at puno ng mga halamang ligaw. Madalas na pinagtatambayan ito ng mga adik, kaya naisip ni Edward na baka may naganap na onsehan at pagkatapos ay sila-sila na rin ang nagpatayan. Subalit taliwas ito sa inaakala ni Edward dahil matapos sa kanyang ikwento ng ama ang tunay na nangyari ay halos hindi siya makapaniwala sa nalaman. Natigagal siya nang malamang ang aswang na bumisita sa kanila kagabi ang pinagsususpetyahan ng kanyang ama. Pero imposible naman po yata ang sinasabi niyo, Tay. Paanong papatay ng aswang ang isang taong marunong lumaban? Tsaka maraming nakatambay doon, di ba? Nakita ba ng mga adik na aswang ang may kagagawa noon? Tanong ni Edward na tila hindi pa ito kumbinsido. Bumuntong hininga si Mang Ruben at tumingin sa mga mata ng binata. Dahil nasaksihan mismo ito ng kumpare ko. Nakita niya ang lahat ng nangyari, kaya nag-aalala ko sa iyo. Baka kung napaano ka na, kaya hindi ka kaagad nakauwi. Bakit ka nga ba kasi ginabi ngayon? Napailing si Edward at sandaling natahimik. Hinainan siya ng ina ng pagkain. Bahagya lang siyang ngumiti sa kanyang ina. Nag-group study lang po kami tayo sa library. Pasensya na, hindi na po mauulit. Pagsisinungaling ni Edward, tumango lang ang kanyang ama. Humarap ito sa lamesa at nagsimula ng kumain. Samantalang, nanatili lang tahimik si Edward na tila babalisa ito. Nakatitig lang ito sa pagkain habang kumakain na ang pamilya niya. Hindi niya lubos maisip kung bakit napilit ng mga aswang na umatake sa kanilang lugar. Gayong nasa gitna sila mismo ng syudad na marami namang tao. Imposibleng may maglakas loob na sumalakay sa mga ito. Gayong ang mga tao ngayon ay madalas na rin magdala ng sariling armas. Kayang-kaya silang ubusin ng bala kapag nagtangka silang mambiktima sa lugar kung saan halos lahat ng mga nasa sulok ng bayan ay gumagamit na ng makabagong teknolohiya. Laging napagmamasdan ang bawat galaw ng mga individual na parang mata ng lawin. Oh, anak, bakit hindi mo pa ginagalaw yung pagkain mo? May problema ka ba? Tanong ni Mang Ruben sa anak. Wala naman po, Tay. Iniisip ko lang ngayon na nasa modernong panahon na tayo sa kapag umambala yung mga nilalang na iyon. Saan po ba sila nagsimula, Tay? Bakit po mas pinipili nilang pumatay ng tao kaysa kumain na lang ng karne ng hayop? Pagtataka pa ni Edward, tumigil sa pagkain si Mang Ruben at seryosong tinignan ang anak. Dahil mga kampon sila anak ng dilim, wala silang pinipili na kahit sino basta para sa kanila. Pagkain sa kanila ang anumang makitang buhay. Sumasamba sila sa kadiliman, kaya puro kasamaan lang din ang nasa isip nila. Lahat sila ay masasama at pumapatay anak. Kaya lagi kang mag-iingat ha. Kapag may nakita kang kahina-hinalang tao, umiwas ka kaagad. Hindi mo alam na isa na palang aswang ang kaharap mo na nagkukunyaring mabuti upang makapambiktima. Mahabang paliwanag pa ni Mang Ruben. Paano ko naman po malalaman kung isang aswang ang kaharap ko? Tanong naman ni Edward. Marami kang palatandaan na makikita sa aswang anak. Una, hindi sila makatitig ng diretsyo kapag kinakausap mo sila. Pangalawa, palagi silang balisa at maligalig kumilos. Parang hindi sila mapakali, na para bang kating-kati sa isang bagay. Lagi mo ring tatandaan na ang mga aswang ay madalas na pagpanggap na mabuti para kunin ang loob mo. Kapag nakapasok ka na sa bitag nila, dadalhin ka na sa kanilang lugar at doon ka na papatayin. Kaya huwag ka magpapalin lang. Sumagi bigla sa isipan ng matanda ang tungkol sa ikinuwento sa kanya ng kanyang kumpare na si Mang Gusting mula sa nasaksihan nito sa abandonadong lote. Dahil hindi gaano nakatulog kagabi, ay tanghali nang nakapasok sa talyer si Mang Ruben. Ngunit habang abala ang mga kasamahan niya sa trabaho, ay napansin niya ang kumpare niyang si Mang Gusting na nakaupong mag-isa sa sulok
at tila balisang-balisa ito. Oy, Gusting, anong ginagawa mo riyan? Bakit ka nakatulala? Naglasing ka na naman kagabi no, kaya ka napuyat uli. Nakangiting wika ni Mang Ruben habang lumalapit sa kanyang kumpare. Nang makalapit ay nagulat si Mang Ruben nang biglang tumayo si Mang Gusting at lumapit sa isang kotseng nakaparada sa gilid. Kumuha ito ng isang liyabe at tila wala sa sariling pinagbabaklas ang ilang mga piyesa. Nagtaka naman si Mang Ruben sa ikinilos ng kaibigan, kaya nilapitan niya uli ito upang kausapin. Napansin niya na nanginginig pa ang isang kamay ni Mang Gusting na parang takot na takot. Napaisip tuloy si Mang Ruben na marahil may pinoproblema na naman si Mang Gusting. Uy, pare, ano bang nangyayari sa'yo? Nakakaduda ka na ah. Teka, huwag mo sabihin gumagamit ka na ngayon ng bawal na pulbos. Biro pa rin Mang Ruben. Nagulat siya nang biglang itigil ni Mang Gusting ang ginagawa nito at nagpunta sa likod ng talyer. Napatingin sa kanila ang mga kasamahan na pawang nagtataka rin sa kakatuwang ikinikilos ni Mang Gusting. Alam kasi nila na masiyahin at palabiro si Mang Gusting. Kaya nahihiwagaan din sila mula sa ikinikilos nito. Nako, huwag niyo siyang alalahanin. Baka puyat lang yun. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niyo at ako na ang bahala sa kanya. Wika ni Mang Ruben sa mga kasama para maiwasan na pag-usapan si Mang Gusting. Bumalik sa ginagawa ang mga kasamahan, ngunit naiwang nagtataka si Mang Ruben sa kakaibang ikinikilos ng kaibigan. Sinundan niya ito sa likod ng talyer para alamin kung ano bang nangyari dito. Naisip din niya na marahil dahil lang ito sa away mag-asawa o kaya naman may pinagkakautangan na naman si Mang Gusting kaya problemado ito ngayon at aligaga. Minsan na rin kasing naikwento ni Mang Gusting na nag-away sila ng asawa dahil sa maliit na kinikita nito sa talyer. Malamang ito ang dahilan kaya tila wala na naman ito ngayon sa sarili. Nang makarating sa likod ay nadatnan ni Mang Ruben na kaupo ang kumpare niya sa malaking gulong ng sasakyan na nakadisplay sa gilid ng pintuan. Nakatuon ang sarili ng lalaki sa malawak na taniman, pero kapansin-pansin na napakalayo ng kanyang tingin. Tila ba may bumabagabag sa isipan nito na hindi kayang solusyonan. Uy, ano bang problema mo pare? Tumayo si Mang Ruben sa gilid ni Mang Gusting habang nakatitig pa rin ang lalaki sa malawak na maisan. Tahimik at walang kibo. Wala lang ito pare. Hayaan mo lang ako. Gusto ko lang munang mapag-isa. Sagot ni Mang Gusting. Napansin ni Mang Ruben ang panginginig ng katawan nito. Mukhang may kinakatakutan nito na hindi naman malaman kung ano. Ano ba kasing problema pare? Sige na, sabihin mo na sa akin. Baka makatulong ako. Wika ni Mang Ruben na nag-aalala na sa kaibigan. Sa tagal nilang magkaibigan ay ngayon lamang niya ito nakita na nagkaganito. Kaya naman hindi siya mapakali hanggat hindi niya nalalaman kung bakit nagkakaganito si Mang Gusting. Minsan na rin siya nitong natulungan kaya malaki ang utang na loob niya rito. May ano kasi. Ano? Nanginginig pa rin si Mang Gusting. Shh! Pare, kalma lang. Kalma ka lang, dahan-dahan. Sige, sabihin mo sa akin ng dahan-dahan, makikinig ako. Sabay umupo si Mang Ruben sa tabi ni Mang Gusting at hinawakan sa balikat ang kaibigan. Bahagyang kumalma naman si Mang Gusting nang magawa itong mapahinahon ni Mang Ruben. Biglang tumaas ang kilay ni Mang Ruben na naghihintay sa ikikwento ng kaibigan. Huminga muna ng malalim si Mang Gusting bago niya sinimulan ang kanyang kwentong nakakatakot. Naalala mo pare, yung adik sa bakanting lote? Yung pinatay? Panimula pa ni Mang Gusting. Siyempre naman. Bakit? Tinatakot ka ba ng mga kasama noon o may utang ka sa kanila? O baka naman bumabatak ka na rin? Sige na, sabihin mo na ang tungkol sa kanila. Sunod-sunod na tanong ni Mang Ruben
Naatat nang malaman ang nangyayari sa kaibigan, umiling naman ang huli dahil wala naman sa mga binanggit niya ang totoong rason kung bakit siya tila nasisiraan ng ulo. Mas grabe pa roon ang totoong bumabagabag sa kanya. Mas nakakapangilabot kung iisipin, kaya halos di ito mawala-wala sa isipan niya. Kung ganun, ano nga? Sabihin mo na kasi, binibitin mo naman ako eh. Nakakainis ka rin. Saad ni Mang Ruben. Pare, nakakita ako ng aswang. Sambit bigla ni Mang Gusting. Natigilan naman si Mang Ruben sa sinabi niya. Seryoso ka ba dyan pare? O baka naman ginugudtay mo lang ako? Nako, tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mong yan ha. Hindi nakakatuwa pare. Wika pa ni Mang Ruben na tinatawanan lang ang sinabi ni Mang Gusting. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi nagsisinungaling ang kaibigan. Nakikita niya sa mga mata nito na nagsasabi ito ng totoo. Ngunit ang hindi niya lang maintindihan kung bakit depressed masyado si Mang Gusting dito. Gayong kilala niya naman ito na likas na mapaniwalain sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Sa itsura nito, mukha itong 3 taong gulang na bata na takot dahil nakakita ng isang multo. Para yun lang? Katakot ka na agad? Tumatawang wika pa ni Mang Ruben para maibsan sana ang pangamba ng kaibigan. Hindi lang siya basta aswang pare. Malakas siyang uri ng aswang. At kilala mo rin siya. Tayong lahat. Kilala niya tayong lahat. Nabura ang malaking ngiti ni Mang Ruben at naging seryoso ulit ito. Anong ibig mo dyan sabihin pare? Medyo naguguluhan pa si Mang Ruben sa kung anong tinutukoy ng kaibigan niya. Dahil ang aswang na tinutukoy ko pare ay walang iba kundi si Mrs. Gomez, yung asawa ni boss. Pahayag ni Mang Gusting. Nagulat si Mang Ruben at hindi nakareact agad. Hindi niya sukat akalain na ang asawa ng boss nila ay isa palang aswang. Si Ginang Gomez ay isang tipikal na matanda lamang kung titignan. Maliit lang ito na babae, pero nasa 70 anyos na. Paano mo naman ito nalaman pare? Napaka-imposible naman yata niyan. Nakita mo naman, napakabait ni ma'am. Hindi makapaniwalang turan pa ni Mang Ruben. Iyan din ang naisip ko nung una pare, pero nagkamali ako. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano niya winakwak yung katawan ng adik. Umiiyak na nga yung binata habang winawakwak niya yung katawan nito. Pero hindi niya talaga tinatantanan. Walang ni isa man ang naniniwala sa pahayag ng mga kasamahan ng adik dahil puro rin naman sila lango sa droga. Ako lang yata ang matino sa oras na iyon. Pare, natatakot talaga ako. Sambit ni Mang Gusting. Huwag kang matakot pare, nasa tabi mo lang ako. Hindi kita papabayaan, pangako. Wika ni Mang Ruben na nangakong tutulungan niya ang kaibigan. Hindi mo naiintindihan pare, dahil nakita niya ako ng mga sandaling iyon at binagbantaan niya ako. Napapatay niya ako kapag nagsalita ako sa aking nakita. Nag-hysterical na wika ni Mang Gusting na tila hindi na alam ang gagawin. Pare, relax ka lang. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Kaya natin ito, okay? Ilihim na muna natin ito sa lahat. Sabihin mo, paano ba nangyari ang lahat? Gusto kong malaman. Sige, ikwento mo sa akin mula sa simula kung paano mo nasaksihan ang pangyayaring iyon. Gusto kong malaman bago tayo gumawa ng desisyon sa kung ano man ang dapat nating gawin. Turan pa ni Mang Ruben. Tumango naman si Mang Gusting at dahan-dahang ikinuwento kay Mang Ruben ang buong pangyayari. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 2. Bagong series po natin ito ha. Maganda ang kwentong ito at punong-puno ng aksyon. Kaya sana ay inyong masubaybayan. Mahaba rin ang kwentong ito. Kaya tsak na hindi kayo mauubusan ng aabangan. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.